Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Nako, grabe naman tong si Ben Tulfo, si Ben Bitag Tulfo. Para yata niyurakan niya ang pagiging chairman ni Erwin Tulfo sa kanyang brother na sa Blue Ribbon Committee. Sabi pa nga ni Bitag ni Ben Bitag Tulfo. Nako. Ang gusto ko lamang, teka muna, wala ba kayong iba ilagay dyan? May galit ba kayo sa utol ko? Bakit nyo siya ipapako sa cross at magiging chairman ng BRC? Hala, ipapako sa cross? Anong ibig sabihin ni Ben Bitag Tulfo na walang kakayahan, walang alam si Erwin Tulfo? Or mapapahiya lang ang kanyang kapatid pag siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Well, baka alam ni Ben Bitag Tulfo na kailangan talaga lawyer ang uupong chairman. Bakit nga ba nilagay si Erwin Tulfo? Mas lalong mapapahiya. Mas lalong sasabihin ng mga tao, walang alam si Tulfo or masisira ang political career ni Erwin Tulfo. O 'di ba? Last time, ang sabi ni Erwin Tulfo, maghi-hearing siya. Pero later on, sabi niya consultative meeting na. Doon pa lang mga kabibig, ang mga tao nag-wonder na, uy, Tulfo, hindi mo alam kung hearing ba ang ginagawa niyo or consultative meeting ba yon? Grabe na, nagpatawag kayo ng mga resource person tapos meeting lang pala. Kaya nasagot ng mga netizen ang pasaring ni Ben Tulfo na parang walang alam at kakayahan si Erwin Tulfo. So meaning, hindi siya magaling na senador. Uy, grabe naman kayo. Magaling naman si Erwin Tulfo, mga kabibig. Kayo talaga kung ano-ano mga nasa isip nyo. Magaling si Erwin Tulfo. Lalo na pagbangayan, awayan, at yung tapang-tapangan. Diba? O, eto kabibig. Baka sabihin yung gawa ko ang issue. Hindi, oy. Nabasa ko ito ha, at babasahin natin at I don't know kung ano ang iyong reaction hinggil dito. Ito kabibig, sabi ni Ben Bitag Tulfo, bakit niyo siya ipapako sa krus at maging chairman ng BRC? In newbie, neophyte senator, bagito, then pahahawakin niyo agad ng Senate Blue Ribbon Committee. Senador siya. So kailangan pag-aralan niya. Walang neophyte dyan. Walang newbie dyan. Because tumakbo siya, binoto siya, nanalo siyang senador, dapat may alam siya. Kung ako si Erwin Tulfo, sa block na Sharon Gatchalian, sinabihan ako, maging chairman ka ng Blue Ribbon Committee. Kung ikaw, sarili mo, alam mong wala kang kayahan, pwede ka, muna, Sherwin, wag muna, parang hindi ko kaya yan, pwede ako mag-vice chairman mo lang or member lang, tapos iba lang, yung lawyer lang ang ilagay natin dyan, pwede mo ako mag-vice chairman. You have to assess yourself. Hindi pumalag si Tulfo, si Erwin Tulfo, meaning, feeling niya, kaya niya. Huwag ka na lang pumalag, Ben Tulfo. Mahirapan po si Senator Erwin. Hindi ko na ina-underestimate ang kanyang kakayahan, hindi ko minamaliit. Pero parang mukha yata minamaliit mo na. Si Erwin Tulfo nga, hindi mga nagsabi na hindi niya kaya niya, Ben Tulfo. Huwag kang ganyan. Wala kang believe sa kapatid mo. Ang gusto ko lamang, teka muna, wala ba kayong iba dyan? May galit ba kayo sa utol ko? Wala namang galit sa ganon. In-accept niya. Confident nga. Sinabi yung pakukulong ko kayo. Kwekwelyuhan ko kayo. Ipapatalsik ko kayo. Bibit-bitin ko kayo. Sinabi nga niya. So, alam niya ang kanyang ginagawa. Diba mga kabibig? Naku po. Naku. Ano yung kabibig? Parang, ewan ko kabibig ha, pero sabi ng ilan ba, hay nako, nagpaparinig naman si Ben Tulfo, baka tatakbo yan sa 2028 senatorial election, so tatlong Tulfo na naman sa Senado. For example, tatakbo itong si Ben Tulfo, iboboto nyo ba, mga kabibig? Ako, enough na yung dalawang Tulfo. Enough na yung mga tapang-tapangan mode. Diba? Enough na yung mga pa-epal. Sabi ng mga netizen, pa-epal kasi yan
Ginawa niyo lang katawanan ang mga nangyayari sa bansa natin ngayon. Hindi ito katawa-tawa dahil ito ay seryosong problema. Correct, 100%. Nag-alala siya bilang kapatid. Nakita niya kung paano pinagtawanan ang bunsong kapatid nila. May kaso sa maleta. May tama kayo, sir. I guess you're the right person to talk to your brother para di mabend the law. Feel na feel naman niya eh, o, di ba? Ipinain ng 11 bulaga. Tulungan natin ang bansa, Benti. Always go with the truth. O, di ba? Nakahatak na ng followers si Ben Tulfo, mga kabibig. Mismong utol mo ang nagsabi na kaya niya. Ang tanong, bakit tinanggap niya ang posisyon ay involved siya sa malitang-malitang pera? Ang question, bakit tinanggap niya ang posisyon kung alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya? So, kaya niya. Tama po, bago lang siya sa politika, kaya tama lang na Senador Cayetano SP sa Senado. Okay lang daw yan ni Mr. Ben Tulfo kasi naglaro-laro lang naman sila ng sarswela at parang nasa peryahan lang naman sila na alimoy nasa comedy bar at gagawing katawanan ay si Mr. American Citizen Eric Sylvester. Because he bent the law that he amended at second time the motion by Crispin Remulla. Si Rafi na lang, pero naniniwala siyang legit yung pagkaka-appoint sa kapatid niya. Ay, gamitan ang tawag dyan. Yung mga ginagamit ay gumagamit ng kapwa, ginagamit. Yung mga kabibi, sariling kapatid, hindi kumbinsido sa kayahan ni Erwin Bendalo. Uy, grabe naman. Walang tiwala sa kayahan ng kayang kapatid. Posible kabibig. Posibleng walang tiwala si Ben Tulfo. Ay alam naman niyang neophyte, baguhan lang ang kayang kapatid. Kahit na baguhan, pero may punto naman si Ben Tulfo. Sana, Erwin Tulfo, before mo tinanggap ang chairman, chef the Blue Ribbon Committee, sana nag-assess ka sa sarili mo kung kaya mo ba or hindi. Eh ngayon, parang palagi ka na ng bendalo. Ano ba naman yan, kabibig? Ika kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Ay, nako. Oh, ito pa, mga Muslim. Oh, nagalit na din sa magandang asal ni Erwin Tulfo. Oh, ito kabibigan, manood tayo ha kung paano. At nako, Erwin Tulfo, maghinay-hinay ka kasi. Huwag banat ng banat. Mga Muslim brothers and sisters natin, iba ang atake. Ito na. Tinalaga naman ng mga kapatid nating Muslim ang hindi magandang asal ni Senator Erwin Tulfo sa Senado. Kaugnay ito sa payag ng senador na pokwelyohan daw niya ang mga senador na gagawa ng hearing patungkol sa flood control. Narito balita ni Almar Fersuelo. Sumugod sa labas ng Senado araw ng Lunes ang mga kababayang Muslim mula sa ibang grupo sa buong Luzon upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa inasal ng ilang senador. Kung matatandaan itong nakarang araw, nagbanta si Senator Erwin Tulfo na kanyang pokwelyohan ang mga senador sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano na gagawa ng hearing kaugnay sa flood control, bagay na pinalagan ng kababayan nating Muslim. Ayon kay Nasif Malawani, presidente ng Green Hills Muslim Business Club at tagapagsalita ng Muslim Alliance for Bibi Sara, nagtungo sila sa labas ng Senado upang ipahayag na protektahan nila ang mga senador na nasa panig ni Senator Cayetano, lalong-lalo na si Senator Robin Padilla at si VP Sara Duterte. Ito yung protect Senator Robin Padilla kasi masyado naman nilang inaapi. Narinig nyo naman yung isang senador. Hindi maganda yung pagsasalita niya. Kukuiluan daw yung mga ibang senador. Tapos itatapon sa labas kung hindi arestuhin. Kaya nandito kami para ipakita yung suporta namin sa kapatid naming Senator Robin Padilla at saka sa may ibang senador. Siyempre, yung mahal nating Vice President si Sara Duterte. Hindi nagpakita si Senator Padilla sa ginawang kilos protesta ng mga kapatid na Muslim, pero kanyang ipinadala si Samira Gutok upang ipahatid ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid na Muslim sa suporta na kanilang ibinigay. He wanted first to say thank you sa itong hindi naman niya sinabing gawin nila itong movement protect the Robin Padilla, na alam naman niya sa tingin niya lahat naman ng proper procedure ng gobyerno he's willing to follow. So thank you to the kapatiran ng mga Muslim na kinikilala nila yung kanyang effort. Tungkol naman sa tanong kung ano ang mangyayari sakaling makwelyuhan si Senator Padilla, ito ang kanilang sagot. Huwag sana mangyari. Kasi baka pati pangalan niya malimutan niya pag kinuluan niya. Handa po yung mga Muslim. At saka hindi lang dito sa Metro Manila, hanggang buong Mindanao po. Sa ngayon patuloy na umaani ng suporta hindi lang sa mga Muslim kundi maging sa milyon-milyong Pilipino ang ginagawang investigasyon na pinungunahan ni Senator Cayetano kaugnay sa mali-malitang pera na may kinalaman sa
Hala, baka makalimutan daw ni Erwin Tulfo ang kanyang pangalan. Na ako, delikado. Tulfo, magbagong buhay ka na. Sabi na, baka makalimutan niya ang kanyang pangalan. Anong ibig sabihin? Magka-amnesia. Wala, nakakatakot yun ha. Nakakatakot talaga yun. So, Erwin Tulfo, hinay-hinay lang ha. Ito pa kabibig, oh. Isang malakas na sigay ng galit sa mga magnanakaw! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sa mga nakakataas ay wag nilang gagalawin ang ating kapatid na Senador Robin Padilla. Dahil kung hindi, masusubukan nila ang tabang ang mga bansang muro dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang masasabi lang namin, mga kapatid, tayo po ay manindigan. Huwag po tayo magpulag-pulagan. Kitang-kita po sa mga mata ang mga ginagawa ng mga magnanakaw na yan. Mali-malita na po. Pero sinasabi nila, mali ang laban. Maniniwala ba kayo na ang malita at hindi na nila sa aeroplano, kinakarga sa mga baliktad, ay mali ang laban. Yan po ay isang mali. Yan po ay isang kapulastugan. Pag ginagawa ng ating mga namumuno sa ating bansang Pilipinas, ngayon lang po ang aking masasabi, ay yung magalan ay isaksak mo sa ilong mo. Na galit na talaga kabibig ang mga Muslim brothers and sister natin. 'Di ba? At ito kabibig ha, may nakita akong video na kung saan talagang nanawagan na o ang mga tao para kay VP Sara. VP Sara, nanawagan kami sa iyo. Kumilos ka na. Ano ibig kumilos? VP Sara, busy naman sa kaya mga OVP, ito kabibig ha, tingnan natin o panood na tayo. Sama-sama, magiging extra constitutional yun. At ayaw natin kumungat tayo ron. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi na kulong ang tatay mo, hindi na mabuti ba? You owe it to the people. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa amin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan siyang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang ng Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Balik na Bilang Vice President, suportahan ito. Yun ang pinaparinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Naku po, may challenge. May challenge para kay VP Sara. Ito ang komento. Laos na kayo, BBM the best lang. Mag-mic ng GMA pero hindi ko nakita nilabas nila ito. Hakala nyo naman mananalo siya, naginip yung gising. Paano nga tatayo, laging nakaupo? VP Sara, ikaw ang pag-asa namin. Yun mga kabibig. Ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Pero alam nyo kabibig ha, ang Senado pala, planong i-lockdown ang Senado mga kabibig. Bakit? Kasi kanina, may threat daw sa Senado. Ano ba naman? Tingnan natin nga si Atty. Rowena Guanzon. Ano nangyari sa Senado? Under control na ba ng NBI? Or ang NBI, merong binalita si Matibag, may impormasyon, ibinalita niya kay Sherwin Gatchalian na merong threat sa loob ng Senado. Ano ba yan? Ito kabibig bakit naman ang NBI ang nag-a-announce?
na may security threat ang Senate? At saka bakit naman si Senator Gatchalian ay nag-request sa NBI? Ano ba yan? Request to secure the Senate? Kasi meron namang Senate Sergeant at Arms. Although, Tama. Tama din. well, dalawa na nga ang Sergeant at Arms ngayon. Yung Urig, tsaka yung in-appoint ni Sen Gatchalian. Bakit naman NBI? Di ba? Hindi ba dapat police? Di ba? Main function niya ng Office of the Sergeant at Arms. May mga PNP naman na assign dyan sa Sergeant at Arms eh. Mahirap naman yung mamaya, isang faction lang pala. Yung grupo lang ni Senator Gatchalian ang i-secure nila. Kung totoo man na may security threat. Ang nakakatakot lang nito, mga kababayan, yung para bang nakakakaba. Para bang nasabihan tayo ni Senator Gatchalian na may threat, may crisis. Instead na pakalmahin tayong mga tao na huwag kayong mag-alala, mariresolve din itong conflict na ito. At in the meantime, yung mga sweldo ninyo ay tuloy naman, ganyan. Abay, instead nagkikreate pa siya ng anxiety. Lalo na dun sa mga empleyado. Kaya nakakatakot itong, ito? NBI control ng Senado? Oh. Worrisome. It's worrisome. So yun po kabibig ang komento ni Senator Rowena Guanzon, ni Attorney Rowena Guanzon. Nakalala na siya tungkol sa Senado kabibig. So comment down below, ano ang inyong reaction? Ang dami natin pinag-usapan ngayon tungkol kay Erwin Tulfo versus Erwin Tulfo, tungkol sa mga Muslim, nagalit rin kay Erwin Tulfo. Meron namang china-challenge si BP Inday na tumayo ka na, ipaglaban mo na kami. Tapos nag-react naman si Atty. Rowena Guanzon hinggil sa di umano may threat sa NBI. Naku, ang daming problema ng Pilipinas, tapos may lindol pa sa Mindanao, di ba? Pero in fairness ang OVP palaging always on the ground. Oh. Sino ba sa mga politiko ang pumunta sa Mindanao ngayon? Meron na ba? Kasi sila mahilig mo silang mag-picture-picture. Diba? So yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.